Mabuhay sa biyaheng Asya, kung saan sama-sama nating tuklasin ang kahangahangang pagkain at kultura ng mga bansa sa Asya. Sa bawat paglalakbay, may kilala natin ang mga espesyal na lutuin, may kisalamuha sa mga lokal na tradisyon, at masusubok ang kakaibang lasa ng kultura ng Asya. Samahan niyo kami sa paglalakbay na puno ng lasa, karanasan, at kaalaman sa bawat sulok ng kontinente. Ako si Charlie at ang partner ko si Arjo. Samahan niyo kami. Tara na! Simulan na natin ang ating biyaheng Asya. Kasama kayo. Annyeonghaseyo, Assalamualaikum, Ni hao, Sawadika. Irashaimase. Sa bawat subo ng Japanese cuisine, isang kwento ng kasaysayan, kultura, at pagmamahal sa pagkain ang ibinabahagi nito. Ang Japanese cuisine ay hindi lamang tungkol sa mga lutuin, kundi isang buhay na pahayag ng pagiging disiplinado, pagpapalaga sa kalikasan, at pagiging sensitibo sa lasa. Isa sa mga pinakasikat na klaseng lutuin ng Japan ay ang ramen, na hindi lang kinakain, kundi pinagmumulan din ng malalim na kasaysayan at kahulugan. Sa bawat pampalasang sipa ng ramen, may kita ang sariwang pag-asa ng mga Hapon sa kahit na pinakamasalimuot na oras. Ngunit, hindi lamang ramen ang nagbibigay karangalan sa Japanese cuisine. Meron ding sushi, tempura, okonomiyaki, at marami pang iba na nagpapayaman sa ating mga panlasa at nagbibigay buhay sa pagkain ng Japan. Sa bawat kagat, tayo dinadala sa isang paglalakbay sa kasaysayan at kultura ng bansang ito. Kaya halina't maglakbay tayo sa mundong masarap at makulay ng Japanese cuisine. Sa Japan, ang pagpunas ng kamay gamit ng tuwalya bago kumain ay mahalagang bahagi ng kanilang dining etiquette. Ito ay simbolo ng kalinisan at paggalang sa pagkain at sa mga kasama sa hapagkainan. Ito nga pala ang pinagmamalaki nila na tonkotsu shoyu. Ito naman ang chuka soba at ito ang tempura. Itadakimasu! Bago simulan ng pagkain sa Japan, mahalaga ang pagsabi ng itadakimasu. Isang salita ng pagsasalamat at pagpapahalaga sa pagkain. Sa mga izakaya, tulad nito, ang pagkain ng maingay ay isang normal na bagay. Ito ay nagbibigay ng kakaibang pagpapahalaga at connection sa bawat kagat at kwentuhan. Sa Japan, ang pagkain ay hindi lang simpleng pagkain. Ito ay isang karanasan na kumpleto sa masayang pag-uusap at tawanan, kasama ang mga kaibigan at pamilya. Arigatou gozaimasu. So much po. Ang sarap par. Mula sa malasang dumplings hanggang sa nakakabusog na noodles, ang Chinese cuisine ay puno ng mga exotic flavors at tradisyonal na kasanayan sa pagluluto na nagmula pa sa libu-libong taon na kasaysayan. Ang bawat pagkain ay isang salamin ng yaman ng kultura at kasaysayan ng Tsina, na naglalarawan ng pagiging malikhain at sining sa pagluluto ng mga sinaunang mga panahon hanggang sa kasalukuyan. Sa Chinese cuisine, isang kahalagang tradisyon ang pag-alok ng tsaa bago simulan ang pagkain. Ito ay hindi lamang simpleng paghain ng inumin, kundi may malalim na kahulugan at simbolismo. Ang pag-alok ng tsaa bago ang pagkain ay isang paraan ng pagpapahalaga sa mga bisita at papakita ng respeto sa kanilang mga presensya. Sa pamamagitan ng pag-alok ng tsaa, ipinapakita ng host ang kanilang hospitality
at pag-aasam na magkaroon ng magandang karanasan ang kanilang mga bisita. Ni hao, nandito kami ngayon sa King Chef Dim Sum Kitchen. Sa lungsod ng Baguio City upang tikman ang iba't ibang putahe na mula sa China. Meron kami ditong yang chow fried rice, hakaw, crispy duck wonton at ang chicken feet. Meron din ditong siomai, pork siomai, buchi, tsaka shaolong bao. Halina at tikman natin ang Chinese cuisine. O partner, tikman naman natin ngayon ang shaolong bao Tikman na natin. ng King Chef. Partner, gawa muna tayo ng sausawan natin. Ano? Kalamansi, tsaka yung ano. Calamansi at soy sauce. Oo. Na nagmula sa China talaga, no? Oh, Grabe ang soy sauce, napakatagal na sa mundo. kaya nga eh. Tikman nga natin. Tsaka ito yung pinagmamalaki nilang Lecam Tea na soy sauce. Oo, likam tea. Galing sa China. Ngayon, tikman natin ngayon. Anong tawag dito, partner? Hakaw. Napakasarap niyan, partner. Next naman, partner, ang crispy duck wonton. Wonton. Yan ang pinakasikat sa China. Tapos ito ang kanyang plum sauce. Tikman ko, partner. Unahan ko na. Mm. Mm. Sarap, no? Matamis, tas yung duck, juicy. Ako, titikman mo itong buchi. Grabe. Sarap. Ang crunchy. Ngayon naman, tikman natin ang yang chow fried rice. Yung chow Ito fried yung rice isa naman. sa pinagmamalaki ng China dahil ginagamitan nila ng wok sa pagluto, no? Yun ang tinatawag na wok hei. Bok Kasi nagmumula yung lasa sa wok. Tapos yung apoy. Anong lasa, partner? Sarap, no? May mga ginagamit silang seasoning na hindi common dito sa Pilipinas. Mas masarap siguro pag pinartner natin Oo sa nga, siomai. may siomai pala tayo. Sa kultura ng Asya tulad ng Chinese, Japanese at Korean, ang chopstick ay hindi lamang kagamitan sa pagkain, kundi simbolo rin ng disiplina at respeto. Ito ay nagpapakita ng kasanayan at pagmamahal sa pagkain at sa mga kasama sa hapagkainan. At nagbibigay ng koneksyon sa mga tradisyon at kaugalian ng Asya. So one bite. Yum! Napakasarap. Panalong panalo. Yan naman, chicken feet, partner. Hindi kasi ako kumakain yan eh, ikaw nga. Tikman ko ha, para sa'yo. Yun, no? Alam mo ba ang story yan? Kaya talaga kinakain ng Chinese ang chicken feet kasi nagmula sila sa village lang dati na wala silang makain. Kaya mga hanggang sa paan ng manok kinakain nila para sulit yung isang manok, no? Grabe. Ganun ang Grabe, history. lambot. Mm. Sobrang lambot ko. Sarap. Try mo din kaya? Sige partner, next time. At ngayon, ito ang aming panghimagas na tinatawag na almond fish gelatin. Napaka-cute, no? Tignan mo, oh. At napakaganda ng structure niya. Parang Parang mukhang isda hirap talaga, kainin, no? no? Napakasarap tignan. Tara, tikman natin. Muna natin. Dito ko sa buntot ha. Nakakatakot na ano eh. Yun. Tikman natin. Sarap. Saktong-sakto yung tamis niya, partner. Bagay na bagay sa dami nating kinain. Grabe. Sarap, no? Parang medyo rose flavor yung pagka-red niya. Oo. Tapos yung white parang vanilla. Parang vanilla Sarap. milky, no? Na, ano. Pero para sa akin, kakaiba yung rose flavor, no? Okay. Kasi parang sa China mo lang matitikman yan. Panalo to. Panalo. Panalo talaga. Two thumbs up para sa King Chef. Alam nyo ba na ang Chinese cuisine ay hindi lamang masarap, kundi kilala rin sa pagiging malusog. Isa sa mga sikreto nito ay ang paggamit ng steam cooking method. Sa pamamagitan ng pag-steam, hindi lamang napapanatili ang lasa ng pagkain, kundi pati na rin ang kanilang mga sustansya. Kaya kung hanap mo ang mas nutritious at mas healthy na pagkain, ang mga steamed dishes sa Chinese cuisine ang dapat mong subukan.
Sa puso ng Korean cuisine ay ang paghahalo ng malalim na kasaysayan, kultura at lasa. Ito ay isang kakaibang paglalakbay na pinagsasama ang tradisyon at makabagong pananaw sa pagkain. Samahan natin ang isa't isa sa pagtuklas ng kagandahan at lasa ng Korean cuisine. Isang sariwang paglalakbay sa bawat kagat at lasa ng tradisyon at kasaysayan. Annyeonghaseyo at nandito kami ngayon sa Korean Budget Food sa Gisad na matatagpuan malapit sa Easter College. Makikita natin dito ang mga healthy at sulit na pagkain na Tama. mula sa Korean cuisine. Napakasarap, no? Grabe. Oo. Oh. Ito yung kanilang fish cake soup, kimchi fried rice at kimchi. At meron naman tayo ditong japchae, kimbap at spicy rice cake. Tara, tikman natin, partner. Itong kita dito na swak mo sa budget, no? Kanilang japchae, no? Mm. Ginagamitan nila ng napaka-cabbage kasi ito ang sikat dito sa Baguio City. Pati yung kanilang fish cake ay nilagyan na rin nila ng cabbage. Talagang fusion cuisine. Fusion no, cuisine ng partner? ng Ah. Calderiera. So, Koreans. Sa Korean cuisine, ang fermented foods tulad ng kimchi ay hindi lamang simpleng side dish. Ito ay isang simbolo ng kultura at kasaysayan ng bansa. Ang proseso ng fermentation ay nagbibigay buhay sa lasa ng mga sangkap at nagdadagdag ng mga probiotics na nakakabuti sa kalusugan ng tiyan. Ang anghang naman ay isa rin sa mga trademark ng Korean cuisine. Sa bawat kagat ng mga maanghang sa lutuin tulad ng buldak o kimchi jjigae, mapapakita ng pagmamahal ng mga Korean sa masiding lasa ng kanilang pagkain. At higit sa lahat, kilala rin ang Korean cuisine sa kanyang kalusugan. Ang paggamit ng sariwang gulay, lean proteins, at mga fermented ingredients ay nagpapakita ng kanilang layunin na magbigay ng masustansya pagkain sa kanilang mga mamamayan. Init. Init, no? Init. Uy, ice cream! Ice cream! Sir. Sakto, no? Sarap naman na Init ito. ng panahon. Grabe. Mm. Mm. Talagang beat the heat, no? Mm. Lamig parang sa Korea. Galing Korea pala tong ice cream na to, no? Ito Ano pala yung samangko. Yan ba yung isda? Oo, ba? Yung samangko. Ano yung sa'yo? Melono. Sarap, melon. Leona. Ito yung pinakasikat sa Korea eh. Yun. Sarap. Sa paglalakbay patungo sa Baddarong Cafe, isang kilalang Thai cuisine restaurant sa La Trinidad. Kaya mula sa Baguio City, tayo ay maglalakbay papunta sa Baddarong Cafe. Nakilala sa kanyang masarap na Thai dishes tulad ng Pad Thai, green curry at mango sticky rice. Ito ay isang destinasyon para sa mga food enthusiasts na naghahanap ng otentikong Thai cuisine na may kasamang modernong twist. Kaya tara, Sawadika. We are here ngayon sa Baddarong Cafe to Baddarong try Cafe. authentic Thailand cuisine. First, Ito yung pad thai po nila. and meron tayo dito mango sticky rice. And then green, Green curry. curry. And ang drinks natin ay passion fruit. So ngayon titikman natin ngayon yung pad thai nila. Ang sarap naman yan. Sarap. Napagod. Sarap. Ako ito, titikman ko. Green curry. Tikman nga natin. Chicken. Ito yung leaves niya.
Bango. Nakakatakam. Bango nga. Mm. Mm. Ang sarap. Ano masasabi mo yun? Fresh. Fresh lahat. Masarap yung spicy niya. Okay. Okay. Mayroon kaming biyayang makapanayam ang isang estudyanteng may malalim na kaalaman sa Thailand cuisine. Handog niya ang kanyang mga pananaw at kaalaman tungkol sa kakaibang mundo ng Thai cuisine. So ate, what makes Thailand cuisine unique from other cuisine po? So Thailand cuisine is very unique due to their spices. They blend it properly and it's very savory. I already tried the real Thai cuisine in Thailand before and it's very near to their cooking here in this restaurant. For my favorite food, I like pad thai the most and mango sticky rice. For the pad thai, it's a perfect blend of spices and also for the noodles and a little bit of something citrusy. And for the mango sticky rice, it's a blend of something sweet, creamy, and a little bit of salt mixed with the rice. Ang Thailand ay kilala sa kanyang iba't ibang uri ng curry na puno ng lasa at kultura. Ang Thai curry ay isa sa mga pinakasikat na pagkain sa Thailand. Ito ay kilala sa kanyang malasang lasa, na kadalasang may halo ng mga timpladong sangkap tulad ng coconut milk, curry paste at sariwang mga gulay o karne. At meron itong iba't ibang uri tulad ng red curry, green curry at yellow curry na nag-aalok ng kakaibang lasa at anghang. Sa kabilang banda, ang Indian curry ay may pagkakaiba sa Thai curry. Ang Indian curry ay kilala sa kanyang mas maraming uri at komplikadong timpla. Next question ate, ano sa tingin mo yung pinaka-favorite mo dito sa nakain mo ngayon? I like their pad thai and their mango sticky rice because the mango in Thailand is very sweet actually, even if it's a little unripe. And it blends perfectly with the coconut cream and the sticky rice. And for the pad thai, the taste is also very near. Aside from the fresh ingredients from the locality, there's still a touch of the Thai cuisine and it perfectly blends together. Ang Vietnam cuisine ay isang fusion ng masarap at masustansyang pagkain na puno ng sariwang lasa at kultura. Sa Vietnam cuisine, makikita natin ang mga iba't ibang uri ng lutuin, mula sa pho hanggang sa banh mi. Ang bawat kagat ay isang paglalakbay sa sariwang lasa at tradisyon ng Vietnam. Hello, Fa! Nandito kami ngayon sa Yes Fa at kasama namin si Kuya Pit na nagtatrabaho dito sa Yes Fa. At ngayon, bibigyan niya tayo ng brief introductions para sa restaurant nila. Xin chào, Chao Ming Bandin Pa. Oh yeah. I will introduce first my name. I'm Kuya Pete and I'm thankful you're here to interview us. And our vision and mission is to provide an overall positive experience for everyone. So this is a good opportunity for us to share what's about Yes Pa. Ganda. Okay, question tayo kuya. Ang galing ka sumagot eh. Oh, number one is, can you share with us the foundational principles of Vietnamese cuisine? Okay. The four foundational Vietnamese cuisine is, there are four. First is, you will taste a salty. So if you taste it salty, think about it, it's from Vietnamese, okay? Second is sour. So if you can taste the sour, it's a Vietnamese, you can taste it, a dish in here in Vietnamese. Third is sweet, of course, sweet and spicy. So that's the four foundational principles dish here in, you can taste a dish here in the Vietnam. Yes, po. Correct. Dahil dyan, 5 pesos. 5 pesos! Next one. Woo! Next question. Okay. Okay, next question. What are some misconceptions people might have about Vietnamese food and how would you correct them? Wow, that's a good question. Thank you so much. So,
the most common conception about Vietnamese food that I always hear from people is they think that Vietnamese food is spicy. In fact, it is not. So I tell them that Vietnamese food is served with separate condiments bottle or containers on the dining table. So as you can observe, we have here a different sauce. So if you want to be spicy, just on the pot. So if you want to be something sweet, the pot we have a 3 different sauce here already put in the dining table. So just only think about that we have a different taste bud. So think it's individual important to it's fitted to their tongue. Okay, correct. 5 pesos. Wala mong malaki lang. Okay. Oh. So, ayun. Pupunta naman tayo ngayon sa kusina nila para ma-experience natin paano gumawa ng authentic Vietnamese cuisine. Okay. Thank you, Kuya Pete. Okay, thank you. Thank you. Andito naman tayo ngayon sa kanilang kusina para makita natin kung paano nga ba ginagawa o sinaserve ang kanilang mga authentic na pagkain. Sa aming kamanghamanghang karanasan, hindi lamang kami nakapagmasid kung paano gumawa ng tunay na Vietnamese cuisine sa kanilang kusina, kundi kami rin ay aktibong nakilahok at nakiisa sa pagluluto nito. Sa pamamagitan ng aming pakikiisa, hindi lamang namin natutunan ang mga kasanayan sa pagluluto, kundi naranasan din namin ang kahalagan ng bawat sangkap at proseso sa paggawa ng mga tanyag na Vietnamese dishes. Ito ay isang kakaibang pagkakataon na hindi lamang masaksihan at maranasan ang kultura ng Vietnamese cuisine, kundi aktual na maging bahagi nito sa pamamagitan ng aming aktibong pakikilahok. Talaga naman, matapos nating i-prepare sa kusina, napakasarap no? Amoy na amoy. Tama ba, partner? Napakasarap at napakaganda ng pagkaka-plating Oo nga, dito ni Sir Mac Iverson. Talagang nakakatakam. Nakakataram. Oh, ito. Kumusta naman ang experience mo doon sa loob ng kusina? Maganda. Hindi siya nakaka-pressure tulad ng ibang mga kusina. Yung kusina nila dito parang kalmado lang. Talagang makikita yung essence ng Vietnam na parang peaceful sila. Ano? Yun nga, tama no? Makikita mo sa galaw nila, parang healthy talaga. Parang yung mga sinaserve nila, napaka-healthy. Tara, tikman na natin. Nakakagutom nga eh. Parang ang sarap. Let's go! Ang pho ay isang malinamnam na rice noodle soup na may karne o tofu at may sariwang herbs tulad ng mint at cilantro. Sa Vietnamese cuisine, ang banh mi ay isang tinapay na may sariwang gulay at karne. Ang fresh spring rolls ay may sariwang lumpia na may laman na sariwang gulay, karne o seafood, na nakabalot sa manipis na rice paper at karaniwang nilalagay sa peanut sauce o hoisin sauce. Ito ang mga iconic dish ng Vietnam na puno ng sariwang lasa at kultura. Sa Middle Eastern cuisine, ang pagkain ay isang paglalakbay sa mga lasa ng tradisyonal na lutuin at mga sangkap. Ito ay nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng mga bansa sa Middle East, kung saan karaniwang ginagamit ang mga prutas, gulay, lamb at chicken, nahalo sa mga herbs at spices tulad ng cumin, coriander at cinnamon. Sa fusion cuisine ng India at Middle East, pinagsasama ang sariwa at malalasang tradisyonal na lutuin at sangkap mula sa dalawang kulturang kusina. Sa ganitong paraan, nagdadala ng sariwang lasa at masasarap na kombinasyon ng mga tradisyonal na sangkap at lutuin mula sa dalawang magkaibang kultura. Isa sa mga patok na inobasyon ay ang paggamit ng tradisyonal na sangkap sa mga modernong paraan ng pagluluto at presentasyon. Okay, hello. Andito ako ngayon sa Sad Shawarma with Boss Saleh. Assalamualaikum. Alaikum salam. Yeah, so what's your name? I'm Mr. Saleh, owner of Sad Shawarma restaurant. I just want to ask you about your restaurant and how it started. Can you share about it? Sad Shawarma started in 2019.
in Magsasai, lower Magsasai, second floor, private road. And in the first, it's hard, but step by step, we are doing fine. So what products do you offer here? And Our bestseller here for the rice. Our bestseller here for the rice is Zorbian. We are only the one who sell it here in all Philippines. We come with a bun and with a pita bread. It's very delicious. Beef or lamb or chicken. Also we have biryani, mandi, and kabsa. Also fried chicken for the rice. Our bestseller for masala is musagga and masala and curry also. We offer the desserts here of Middle East, masub and arika. So our dessert is sweet, delicious. Become like the masub, it's by banana, and the arika it's with the dates. Also here we offer cream with honey. It's our bestseller, and cheese. Also Saj shawarma, the signature for Saj. Also we have shish taouk rice or sandwiches. Also we have here falafel pie and shawarma bites in the oven. It's here, and our price is affordable for student and for. I can see faculty. that it's Yeah. very affordable. Yeah. So I just want to ask you, what makes Middle Eastern cuisine unique in terms of flavor and its history or traditions in food? It's traditional and history also. It's like the spices. What's different between Middle East to India? It's just only the spices, how to make it only that. It's how you use your spices. Yeah. So last question is, what's your advice to us culinary students, especially to our viewers and for us overall? Focus for how to make something new. Innovation. Yeah. Be like be so strict when you are doing something. You have to improve it, make it something special, not like normal. You need to invest some efforts and time in making your foods. Yeah. Not like, okay, I will make biryani or I will make chicken adobo like that in Philippines. I will just make it like same anyone. No, I will make something that's really pointed. So before we end, you can introduce your restaurant to our viewers. You're welcome, guys, especially student. And when you came here, you have 10% off. Just mention here, and you have all students. It's coming from University of Baguio. University of Baguio, and they mentioned that. You're welcome, 10% off. Of Thank you. Sashol. Okay, that's good. That's good. Papahuli ba ang Filipino cuisine sa larangan ng kulinarya? Ang Filipino cuisine ay nagpapakita ng kakaibang kombinasyon ng lasa, aromang mayaman, at kultura. Ang mga sangkap at lutuin nito ay nagmumula sa masiglang kasaysayan at sariwang produkto ng Pilipinas. Sa gitna ng kabundukan ng Cordillera, matatagpuan ng isang yaman ng Cordilleran cuisine na puno ng kakaibang lasa at tradisyon. Hindi gaano napag-uusapan sa pangkalahatan, ngunit hindi rin dapat baliwalain. Ang Cordilleran cuisine ay may sariling kwento at kagandahan. Sa Cordilleran cuisine ay tanyag sa kanyang paggamit ng sariwang at organikong sangkap. Sa Cordilleran cuisine, makikita ang pagtangkilik sa lokal na produkto at kultura, pati na rin ang pagpapahalaga sa sustainableng pamamaraan ng pag-aani at paghahanda ng pagkain. Ito ay isang yaman ng tradisyon at kagandahan na dapat tuklasin at ipagmalaki. Naimbag nga daw mga kaibigan, andito tayo ngayon kasama si Hello, ako si Jong. Ako ang officer in charge dito sa Farmer's Daughter Restaurant. Ayan. Ngayon, interviewin natin siya patungkol sa mga Filipino cuisine. Unang tanong po, ano po ang opinion nyo sa kalagayan ng Filipino cuisine kung paano ito nakakasabay sa inobasyon ng ibang bansa? Okay, so para sa akin, masasabi ko na ngayon, mas lalong nakikilala na yung mga pagkain nating Pilipino. Lalo na kasi ang lakas natin sa social media. Tama. Yun. Merong nagluluto sa YouTube na Pilipino.
may nagluluto ng Pilipino sa Facebook, sa TikTok. Ayun. Kaya mas nakikilala na yung pagkain nating mga Pilipino. Hindi lang sa Philippines, hindi lang dito sa Philippines, hindi lang sa Southeast Asia. So, kaya ang sinabi mo, sa buong Asia na. Ayan. Tama. So, pangalawang tanong po, paano po natin mas mapopromote yung mga indigenous pagkain katulad po ng mga pinikpikan, etag at kining para po mas makilala yung mga culture and tradition po ng mga Pinoy? Dito sa Farmer's Daughter Restaurant, nakilala kami sa pag-offer ng traditional Cordilleran dishes. Katulad nga ng sinabi mo na pinikpikan, etag, kiniing at pinunod. Pero we do not stop there. Bale, right now, katulad nga ng nasabi mo sa first question, may innovation. So, part ng pag-promote namin ng mga traditional Cordilleran dishes is by infusing other flavors sa traditional na pagkain natin. So, dito sa Farmer's Daughter, may ino-offer kaming kinuday wrap. Ayun, which is hindi naman traditional ang wraps dito sa Cordillera. Ayun, pero nag-offer kami ng ganon by adding the kiniing or the kinuday, yung smoked meat, and the pita bread. Yung pinag-infuse namin yung dalawang flavors para mas ma-promote rin yung pagkain ng Cordillera. Another thing na ini-start namin or matagal lang ini-start pero rini-revive lang namin ngayon is yung kinuday spring rolls. So traditionally, wala namang spring rolls dito sa Cordillera. Pero ngayon, sinisimulan namin ibalik yung kinuday spring rolls or yung parang kinuday lumpia na ang feeling niya is kinuday mismo. Ayan. Talaga naman nakakamangha, no? Kasi dito pumapasok yung mga current trends, tas mga tradition na in-incorporate natin sa panahon ngayon para matikman ng mga generasyon ngayon. So, thank you po, Kuya. Hanakanin nandat dato Tain kanigan ganason Di kultura ang dilubong ugayang Kinatigkar kan respeto Dayaw kan kinapudno Yamanan mi da kayo